Hello mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shoutout po sa inyo. Ngayon mga boss, nandito kami di sa bukid. At ang gagawin namin dito, mag-spray kami sa palay. Ito pala mga boss, ang variety ng RC402. So ang edad dito mga boss, ano na ito? 35 days after transplanting. So matindi mga boss ang insekto kaya kailangan mag-spray. Ito mga boss ha, at ibahagi din sa inyo ang gagamitin namin ng mga insecticide. Ito mga boss si Boss Mike at magtitimpla na siya ng mga insecticide. Sige pare, pakilagyan mo na pare ng lason yung tangke natin ng sprayer. Yan pala mga boss, ang spray namin, ang Ascend insecticide. Gawa yan mga boss ng BASF. So ayan mga bossing, pakilagyan mo lang pare ng 2 kutsara. Bale 20 ml lang pare yan. Ang sprayer namin mga boss na ginagamit, ang laman yan 20 liters. Yan yung chargeable sprayer. At pakihaluan mo pare ng isa pa nating insecticide. Yan naman mga boss, ang ihalo namin ang Telluride insecticide ng Aldis. So ayan, pakilagyan mo lang pare ng 2 kutsara rin pare ng Telluride. Sakto lang pare yan kasi malaki yung tangke sprayer natin. So yan mga boss ang ginawa naming timpla. Bali 40 ml na insecticide mga boss, nilagay dyan sa 20 liters na tubig. 20 ml na Ascend insecticide, hinaluan ng 20 ml na Telluride. Ang Ascend insecticide mga boss, ang active ingredients niyan ay Fipronil, group 2B. Ang Telluride naman, ang active ingredients, Abamectin, group 6. So, pinag-combine na namin mga boss ang dalawang insecticide na magkaiba ng aksyon para mas epektibo at lahat ng insekto dyan sa pala isa sprayan lang, laglag na lahat. Ito pala mga boss ang palay na ang variety RC402 inbred. So ayan mga boss, ang target dito mga boss namin ngayon ng insekto, ito yung mga paro-paro, yung nagdudulot ng stem borer sa palay. So marami na kasi mga boss, so kailangan bago siya makapangitlog sa palay, kailangan mapuksa na kasi pag nakapangitlog yan ay pag napisa ay papasok agad yan doon sa stem ng palay. Ang resulta, paglabas ng uhay ay puro puti. Yan ang yung stem borer. At tinatawag naman ng mga farmers sa amin na mga oban daw ng palay. Kasi nga puti yung uhay na lumalabas. So pag puti mga boss, wala yung laman, puro yun ipa. Kaya kailangan bago mangitlog yung paro-paro dyan sa palay, kailangan makontrol na yan mga bossing. At syempre, pati na rin yung mga hopper. Kasi ito yung stage ng palay na gustong-gusto lapitan ng mga insekto yan tulad yan ng hopper at saka ng mga paro-paro na yan. Yung mga hopper naman yan, yung mga maninipsip. Pag hindi mo rin na-control yan at dumami dyan, pagsapaw ng palay, matutuyo naman yung katawan. So wala ka rin ananin mga boss at magkakamatay naman yan. So yan mga boss ang target na insekto, yung mga paro-paro na pinagbubula ng stem borer at yung mga hopper. At syempre may mga uod mga boss sa green yan. Kaya ginawa ka namin, pinag-combine itong dalawang klaseng insecticide para mas epektibo. Dati kasi mga boss ang ginagawa namin dito, ang ini-spray namin ng mga lason, mga ilang taon na nakaraan. Mga cypermethrin lang at saka chlorpyrifos, minsan imitomil. Pero ngayon napapansin namin, yung mga lason na yan, yung lalo cypermethrin, parang hindi na pinapansin ng mga insekto. Kumbaga, nagkaroon na ng resistance yung mga insekto dahil siguro yun na lang palagi yung ginagamit na lason. Lahat ng halos pati mga katabi na bukid, puro ganyan dahil nga mura. So ngayon, nagpalit nga kami. Ito na ngayon ginagamit naman. Nung last year pa, gumagamit na kami ng mga alikanon at saka may sulumon pa at may gold grass. So ngayon naman, para hindi talaga magkaroon ng resistance yung mga insekto, ito pinaghalo na namin yung dalawang magkaibang mode of action ng insecticide, dalawang magkaibang active ingredients at magkaiba ng group para siguradong hindi magkaroon ng resistance itong mga insekto. Kasi itong mga insekto sa palay, pagka na-immune to, naku, ang hirap mga boss patayin nito, lalo pag ang palay may bunga na.
mahirap na mag-spray. So kaya kailangan sa umpisa pa lang mapatay na para hindi ka i-spray ng paulit-ulit. Tapos tsaka hindi magkaroon ng resistensya yung mga insekto. So yan mga boss para naman yung mga bago na yung mga viewers, mga farmers, makakuha naman ng idea. Maganda mga boss itong palay ni Boss Mike. Ito malinis tingnan nyo. Ang hawa ng palay malinis. Ang maturity pala mga boss itong RC4 Auto, ano ito siya sa transplanting, maabot ito siya ng 85 to 90 days. Depende mga boss sa panahon. Kasi pag tag-araw kasi ang palay, mas maikli ang maturity. Hindi katulad pag tag-ulan. At minsan, depende rin sa dami ng pataba na nilalagay. Pag maraming pataba ang nilalagay, mas tumatagal ang maturity ng palay, humahaba. Pag sakto lang, nasusunod niya yung maturity talaga. So yan mga boss, sa direct seeding ito, ang edad nitong palay na ito, ano ito siya? 100 to 110 days direct seeding. Yan ang edad dito pag sa direct seeding ito siya. Pag sa transplant yun nga 85 hanggang 90 days. Depende nga mga boss sa panahon at sa karga ng pataba. Doon nakadepende yung kung gaano katagal ang abot ng maturity ng palay. So sana sa mga baguhan mga viewers namin may mga nagko-comment sa video ko ng palay na nagtatanong. So dito mga boss sana makakuha kayo ng idea para kung may mga palay kayo dyan sa inyong mga lugar, di alam niyo na mga boss kung ano mga lason ang gagamitin nyo pang spray. Sa ngayon mga boss, wala pa kaming ginamit na fungicide dito. At wala naman sakit yung palay, wala naman tama. Pagkatag-ulan lang kami madalas gumamit kasi nga pag tag-ulan malamig ang panahon, natural sakitin yung palay, madaling tamaan yung dahon. At saka yung katawan nagkaroon ng blight. Pagkasig ulan, siyempre laging basa yung yung dahon. Kaya madalas tamaan ng punggos. Pag ganito tag-araw, hindi naman punggosin yung palay, hindi naman tamin ng punggos. Yung nga lang, insekto, ngayon, matindi. Tulad yan ng mga hopper na yan. Mga brown hopper, yan yung malupit sa palay. Pag sumipsip talaga yan, ako. Wala kang kanin mga bossing at matutuyo talaga yung palay. Kahit na anong ganda ng palay mo, pagka inatake ng hopper yan, masusunog talaga. Ilang araw lang sunog yan. Kaya kailangan inagapan siya para hindi siya masira, hindi masipsip. So sa mga baguhan na mga viewers sana mga boss makakuha kayo ng idea rito at yung mga gamot mga boss, yung mga insecticide ay may matutunan kayo kahit paano. So mga boss, abangan nyo lang next spray namin dito kasi ibang lason naman ang gagamitin namin. Para maiwasan nga yung pagkaroon ng resistance ng mga insekto. So hanggang dito muna ako mga boss. Bye-bye muna. Abangan ang next video. Bye-bye. Evercross Black ang kaibigan nyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ibigan ng mga magsasaka, Albatross Vlog Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel at sigurado nga'y matutunan ka step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique about sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Albatross Vlog Channel, papapanood sa YouTube at Facebook. Albatross Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay, gulay at iba pa.
Share tips and technique about sea farming, palay, gulay, at iba pa. Paano magtanim at alaga ng mga sili, gulay, palay, at iba pa. Aravas Vlog Channel, share tips and technique